Mga kababayan, may bagong lumitaw na ngayon. Palapit na ang 2028. Nasanayan na kasi pag matapos ang eleksyon, local, yung midterm na tinatawag, after dyan, may mga movements na agad. Ano po? Para pang national o presidential elections. Ngayong nakuha natin mga kaibigan ang isang pinaka-latest na balita. May bago na palang OIC man tawag niyan. Presidente po ng PDP Laban. Tama, natandaan ko po nung nakaraang, I think 2 weeks ago, o just last week, na balita mga kaibigan, si Robin Padilla ay nag-tender ng kanyang resignation as president ng PDP Laban. Ano po? Sa walang binigay pang kadahilanan kung bakit siya lumabas po o nag-tender ng kanyang resignation as PDP Laban president. Ngayon, may lumabas mga kaibigan na nakuha nating impormasyon tungkol dito sa partido ng PDP Laban. Kung matandaan natin mga kaibigan, nung midterm election, yung Mayo, di ba si Tatay Digong, nagkampanya siya ng mga kandidato niya ng PDP Laban, pagka-senador, in fact, 10 lang yun sila, at may mga pahabol siyang konti. Yun, mga miyembro ng PDP Laban, yung 10. Sa hindi malaman ang kadahilanan, biglang nag-resign si Robin Padilla bilang presidente po ng partido. Wala pang explanation na nakuha natin kung anong nangyari mga kaibigan. Basta yun lang ang nalaman natin na lumabas na siya bilang party president. Party president lang po ha, hindi lumabas sa partido. Yan ang liwanagin natin. At si Basti na naging vice president bago lang, siya ngayon ang siyempre vice president. Ang role ng vice president in the absence of the president, yung vice president ang magte-take over. But as to hanggang kailan, no? Ang kanyang acting president, yan ang subaybayan natin. Pero itong sasabihin ko sa inyo, itong talakayan natin ngayong araw mga kaibigan, bago lang po, naglabas po ng kanyang statement matapos makausap ng mga media ang party vice president, Davao City, still mayor pa ngayon na Sebastian Basti Duterte. Anak po ito ni Tatay Digong, mayor ng Davao ngayon hanggang June 30. Sa nakuha nating balita, may ibang direksyon pala ngayon may ibang direksyon pala ngayon mga kaibigan ang PDP Laban. Sabi po ng Vice Presidente, ang nasa sa plano pala nila sa ngayon. PDP Laban is open to all, not exclusively to politicians or people in high places. So, kung ordinaryo kang tao and you believe in making a greater country and you have aspirations to, join us in building a country, if you are for federalism, you are welcome to join. So, managanta dire, kung mas marami tayo, mas okay to. It's one of PDP's trust actually, but not really that alone. But I'd like to give emphasis to this. Kasi ngayon, that is why all of this is happening. Kaya the national government has too much power because of too much centralization eh. That's why they have control the police, di ba? Kahit ako dapat pumili ng city director, sila nag-aano kasi hawak nila yung police. Yung presidente lang makakautos talaga ng GPNP sa naglalagay. So,
kung if we devolve the powers and functions of government down to the local government units, then I think we can govern ourselves better. Kaya nga, may problema tayo ngayon sa in how we view governance dahil dyan. Because malayo yung national government, it's in Malacanang, it's a 2-hour plane ride from Davao City. So I think it would be good for the country so that, you know, like provinces and like us, like Davao City, can govern ourselves better. PDP, I think, bisag janitor ka, pwede ka mo-appeal ng PDP. So pag basurero ka, o bisa pag bilyonaryo ka, ang core principle ng PDP is to gather everyone who wants, you know, like, to transform the country. In not really in a revolutionary way, but no, slightly revolutionary way. Kay medyo the system of government gikan pa rin sa mga Amerikano ay kaniadto pa kaayo. And I think it doesn't suit us anymore. Narinig ninyo mga kababayan, yung statement ng OIC President ng PDP Laban, Mayor Basti Duterte, na parang ang direksyon ng PDP Laban ngayon ay mag-federalism. Ano po? Mas sobrang centralized na po daw ang panggobyerno natin ngayon. Diba? Narinig naman niyo, sabi niya, yung kanyang explanation na doon malayo ang Manila, you have to travel 2 hours by plane. Diba? Tapos, nandito tayo. So, iba ang paningin niya dito, mga kaibigan. That I do not know if this is really yung plano ng PDP Laban. Ano po? Kasi pag-uusapan pa lang niya. But as far as siya is concerned, parang lumalabas ngayon na ang PDP Laban, pagka nagkausap-usap na ito sila, kung sakali pong palarin sila, sakali lang po ha, sa 2028, PDP Laban ang maging leader ng ating bansa, hindi ko pa po masabi na yun talaga. Pero kung susundin ko po yung statement ni Basti na mukhang magkaroon tayo ng ibang ibang set of tawag natin itong political landscape natin sa ating bansa. Pag-usapan pa ito ng partido siguro nila. Siyempre, magkukonbensyon yan sila. Kulang ng oras kung sa next year pa sila magkonbensyon. Before mag-end siguro ngayon, mga kaibigan. At I do not know ano po ang kanilang talagang gagawin dito. Pero definitely, magkukonbensyon ito silang lahat na mga membro. First, before siguro sa convention, meron yan silang yung pagtanggap ng mga new applicants na mga maging membro nila. Coming from politics, no? May mga bagong papasok, may mga negosyante, may mga simpleng mamamayan. Posibleng meron yan, papasok yan mga kaibigan. Kasi tatanggap yan sila ng mga bagong mga members nila. Now, as to whether or not tatanggap sila nung magsilipatan, nasa sa kanila na yun. Because this is the practice already, mga kababayan ko, na medyo mahina na ang kanilang partido, lilipat ka naman sa medyo malakas na partido. Pero hindi yan ang pinag-usapan, mga kababayan. Aking pananaw lang po yan, na ganun talaga ang mangyari, magsilipatan yan sila. Ano po? Pero ang gusto ko pong maipaabot sa inyo na yung vice presidente ng partido na si Basti, sinabi po niya na magkaroon ng federalism. Ibig sabihin, kung federalism, magkaroon po tayo ng federal form of government. Okay? Pagka magkaroon ng federal form of government, siyempre may amendment sa ating konstitusyon. Di lang natin alam kung paano gawin ito. Hindi ito madali, mga kaibigan. Sabi niya na hindi naman siguro revolutionary form ang pag-transform dyan sa pagiging federal form of government natin. Slight lang sabi niya. Baka ang papatunguhan talaga dyan, federalism. Yan sa kanya kasi sabi niya,
iba-iba ang mga direksyon ng bawat leader, mga kababayan natin. Although sinabi niya, acting pa siya ngayon, siyempre hindi natin alam kung anong mangyari talaga. Basta siguro, kung ganyan ang mangyari, mga kaibigan, na magkaka-federalism tayo, I do not know kung mangyari before, mga kababayan, sa eleksyon ngayon. Definitely, kung ang PDP Laban mananalo sila sa 2028 eleksyon, kung sino man ang kanilang kandidato, at PDP Laban ang mananalo, at isa sa mapag-usapan ang pagkaroon po ng federal form of government natin, siyempre doon na yan sa after 2028 Congress, mga kaibigan. Hindi mangyari yan ngayon. Hindi yan mangyari ngayon. Sa 2028 Congress pa yan, no? After sa 2028 na eleksyon natin. Basta, sa ngayon, at least nalaman na ninyo na nasa sa isip ng OIC leader ng PDP, mga kababayan, yung federal form of government. Alam niyo, kung akong tatanungin, sa ngayong panahon, sabi nila, hindi pa daw tayo bagay maging federal form of government. Because kawawa nga yung ibang, kawawa daw yung ibang mga lugar na hindi pa masyado progresibo. Kung magkakaroon man tayo ng federal form of government, mga kaibigan, like sa Amerika, kung titingnan ninyo, ang form of government nila is federal, no? May mga lugar sila, mga estado-estado ang tinatawag nila, federal state, ganito. Pero sa tingin ko, 'di ba? Mas okay din sa kanila. Ang iba, may paningin nila na maliit ang Pilipinas, natin pasukin ang mga ganito, kasi po may mga mabibitin at maging kawawa na mga lugar. Ano ho? At least ang resources distributed, mga kaibigan. 'Di ba? Kung ikaw leader diyan, dapat makapagpili talaga tayo, mga kababayan, ng isang leader diyan sa isang estado na magaling. Ano po? Based on my knowledge about sa mga ganito, nakapag-experience naman tayo ng centralized government, mga kaibigan, kagaya ngayon. Ano po? Na very centralized tayo. Lahat-lahat dependent tayo sa taas. Kaya po, mahirap yung ibang mga lugar natin. Kaya nga, yung iba, mga kababayan, hindi makapag-patuloy ng mga proyekto nila. Kasi po, pagkamagaan na yung mga mambabatas, pagka hindi ka nakasama sa kanilang grupo, naging opposition ka, may project ka na naumpisa na, nung umpisa kasama kayo, pero sa kalagitnaan nagkahiwalay kayo, yung project mo, mabibitin, ma-idle yun, hindi mabigyan ng pondo. Yan ang problema kasi, mga kaibigan, sa sobrang sentralisado eh. Kasi naging ang dating kasi, you have to be loyal to the President and loyal to the leader of the Congress, the House of the Senate, para magkaroon ka ng magandang development sa area mo, para magkaroon ka ng budget. Kumbaga, naging sunod-sunuran ka na lang ba? Tuta to make the story straight. Naging tuta ka, mga kaibigan. Which, hindi ito mangyari kung federal ang forma ng gobyerno. Kasi ikaw na magpapatakbo dyan sa mga lugar ninyo eh. Mayroong central government, yes. We are under the cloak, yung sa mga state, estado-estado, under doon sa central government, as far as ang pagbigay ng distribution doon sa kung ano-anong merong resources siya. But sa sariling resources ninyo, sa ganitong sit-up, yung kabuuan ng income mo,
Baliktad kasi ang nangyari ngayon eh. Baliktad mga kaibigan. Mas malaki ang inaambag natin sa national government. Yung remittances natin galing dito sa atin. Mas malaki ang naibigay natin remittance doon sa national government. Ang naiiwan sa iyo, maliit lang. Itong sit-up na ito, maganda siya mga kaibigan. Kung sa iyo ang leader sa taas. Sa iyo ang presidente, sa iyo ang Senate President, sa iyo ang House of Representative Speaker. Pero pag hindi sa iyo, yan ang malaking problema mga kababayan ko. Napakalaking problema talaga yan. Kaya, tuloy makikita natin, hindi umasinso yung ibang lugar natin sa ganitong sistema. Kumbaga, tuta-tuta. Kapag hindi ka tuta, sorry ka. Ang kawawa, ang taong bayan. Di naman sila kasama mga kaibigan dyan sa kanilang kung anong mga higdwaan nila dyan sa itaas. Hindi naman kasama tayong mga residente dyan. Pero ang end victim, tayo. Classic example na nga ngayon eh. Ang daming mga projects mga kaibigan sa ibang mga lugar na overdue na. Lumampas na ang period of completion kasi kung naibigyan man siguro ng pondo, maliit lang. Hindi talaga sapat doon para makumplito na yung proyekto. Ganon ang problema sa sobrang centralized government. You have to depend doon sa kung anong ibigay sa iyo. Pero pagka nasa kabila kang party, wala ka talaga. Now, dito sinasabing plano ni Basti, sakasakali mga kaibigan, mapag-aralan nila at mapagdesisyonan sa kanilang partido. Siyempre, manibago tayo sa ganito, pero mas maganda sigurong subukan natin ito. Ano po? Sabihin ninyo, ibang nasa isip mo. Di matagal na tayo dito mga kaibigan sa presidential representative form of government, centralized form of government mga kaibigan, na tayo dito sa provincial areas ang naging kawawa kasi eh. Tayo ang naging kawawa sa mga provincial areas. Ang maswerte, yung mga lugar kung saan yung leader ng Kongreso, House of Representative, yung lugar kung saan ang leader ng Senado, yung lugar kung saan ang presidente. Sila doon ang tiba-tiba. Yung mga lugar na kalaban at hindi kaalyado, sila ang kawawa. So, siguro it's about time, mga kababayan natin, kung ipagpatuloy nila yan. My perception is that mas nakakabuti sa tingin ko po ang ganitong plano, subukan natin. Di ba? Magandang subukan itong ganito mga, alam niyo ilang taon na, centennial na mga kaibigan, di ba? Na ganito ang, di ba? Ganito ang ating form of government. Dekada-dekada na po. Ganito pa rin, pabalik-balik mga kababayan ko ang problema. Now, kung hindi mag-isip ng ganito, na baguhin naman natin, wala talagang mangyayari mga kaibigan. Diyan pa rin tayo. Diyan pa rin tayo. Siguro nakikita ngayon ng OIC na soon to be president ng PDP Laban, si Davao City Mayor Basti Duterte, na ganito ang gagawin kung sakasakali man ang grupo nila ang maging presidente sa 2028. Kailangan lang mapaliwanag ng maayos sa taong bayan. Kasi alam niyo pag nasanay tayo sa
ganitong forma ng gobyerno, sa tingin natin, pangit o hindi maganda yung iniisip natin. Pero mapailiwanag lang ito na maganda. Napakagandang sistema ng federalismong forma ng gobyerno. Magkakaroon ka ng independente mong magkakaroon ka ng independente as far as ang kung paano mo ipaprogreso yung lugar mo. Meron kang kapangyarihan na gawin mong maganda ito na lugar. Importante lang din sa atin sa panahong iyan ay pipili tayo siyempre ng taong yung maging leader natin na may puso rin. Yung leader natin na hindi corrupt. Hindi po ba? Kasi po, kahit na federal, pagka ang leader mo dyan sa mga federal states, mga kaibigan, corrupt, wala pa rin mangyari dyan. So, leader plus kita mismong tao ang dapat magbago. Pagka hindi tayo magbago, kagaya ngayon, nakikita na ninyo na binibili na ang boto ninyo. Nakikita ninyo itong mga taong ito para silang linta. Sumisip-sip ng dugo sa mga leader na doon sila nakaalyado. Anong ginawa natin? Binoto pa rin natin. Nakita na niyo na ang intensyon nila, gusto silang manatili para sila mapatuloy nila ang kanilang anong nasa sa isip nila. Sa totoo lang mga kaibigan natin, ang may kasalanan din sa mga pangyayaring ganito. Hindi sila, tayo. Kailangan din, baguhin din natin mga kaibigan, ang ating estilo. Kahit na matuloy sa kasakali, kung ano man itong plano ng bagong darating na presidente ng PDP laban, na si Davao City Mayor Basti Duterte, kung ang partido o desisyon ng partido magkaroon ng federal form of government, hindi sana tataliwas yung iba. Di ba? Hindi sana tataliwas yung iba. Kasi napakaganda, mga kababayan ko. Sabihin ko sa inyo. Mag-study kayo, magbasa kayo, mag-study. Kung itong federal form of government na sinasabi, hindi maganda ang epekto para sa atin. In fact, yung iba, parliamentary form of government ang ginawa nila Parliamentary form of government. May ibang mga bansa na parliamentary. Asinsado din sila. Pero may mga kaibahan lang ito. Federal, US, ang tagal na nilang federal government yan sila. Di ba? Tayo, presidential form of government, representative form nga, pero para bang ang mga representanteng napili natin, mga representante lang na parang ang linta Sip-sip ng sip-sip doon sa itaas, nakasip-sip ng dugo, bibigyan ka lang ng konti, pagkatapos mga kababayan, okay na para sa iyo. Ano po? So, to me, sa mga issues na ganito, sundan ninyo mga kaibigan. Kasi hindi ito siya ang isyung yung bang ipagpaliban lamang natin. Wala na po. Politika lang yan. Hindi. Totoo, politika nga. Lahat ng mga ginagawa ng mga politiko is pampolitika. Pero kailangan natin na may leader tayo nang iniisip tao, hindi ang iniisip yung kanilang political interest.
Kasi yung iba dyan, political interest lang ang iniisip. Gusto lang silang manatili dyan eh. Kung ano-anong paraan gawain nila para makuha nila ang tao, para ma-retain sila. Hindi yung nakuha nila ang loob ng tao because may naibigay silang kabutihan, may naibigay silang serbisyo, maganda ang progreso, maganda ang kanilang serbisyo. Kahit na walang ibigay, napusuan pa rin ng tao. Hindi po ba? Kaya nga, saludo ako sa mga taong doon pa rin nakapuso sila sa mga walang pinamimigay eh. Tingnan niyo nakaraan lang eleksyon mga kaibigan. Di ba? Ang nakaraan lang eleksyon natin, grabe. Buying dito, buying doon. Yung mga akap-akap na yan, yung mga kung ano-anong mga pamimigay na yan, maliwanag na isang klase po na pagbibingwit sa taong bayan sa Pilipino. Lalo na itong mga kaibigan na kababayan nating mga mahihirap. Ang gusto lang nila, manatili sila diyan. Okay lang yun, wala tayong problema. Kung gusto nilang manatili diyan, pero sana, yung interest nating publiko, mantakin mo, ngayon, from 2022, mga kaibigan, tingnan lang ninyo, 2022, after Duterte administration, anong napala natin, tayong mga Pilipino, diyan sa mga binoto natin noong kapanahunan, na grabe ang promesa sa atin. After 2022, isang taon lang nakaraan, umpisa ng bangayan. Umpisa ng awayan. Porma na dito ng itong grupo, porma na itong grupo. Kasi may pinaghahandaan na eleksyon. Diba? May pinaghahandaan na eleksyon. Yun ang problema kasi. Hindi naman ito sinasabi ng party OIC president, no? Sa kanyang isip ang susundin talaga. Kasi collegial decision yan eh. Kung ano talaga ang kanilang pinaka-focus pagdating mga kababayan ng panahon. Iyan, kung sila ang mananalo sa 2028 election. Ang layo pa nung eleksyon na yun. Pero believe me mga kababayan ko, umpisa na ngayon ang pag-iisip ng mga politiko kung saan talaga sila pupunta. Kung saan sila pupunta. Merong nga ako nakuhang balita mga kababayan na meron na take out, nag-take out na doon sila sa ganitong partido. Meron ako nakuha mga kongresista, pupunta daw sila sa doon na partido. Baka ang habol lang diyan pundo. Siguro na mabawi yung kanilang gastos. Kung gumastos sila, ang alam natin mga kaibigan, hindi naman sa kanila yung gastos nung nakaraang eleksyon. Titingnan lamang natin, kasi po talaga, gusto kong matry yung federal form of government. Ang tanong ngayon, kung federal, wala na palang presidente, meron pa rin. Kaya nga sa US, sa Estados Unidos, federal form of government sila. Si Donald Trump ang kanilang presidente. May vice-presidente sila. May senador sila. May congressman sila. Pareho. Ang sit-up natin ngayon, presidential, representative form. Pero, control ng national government, lahat, hanggang sa baba. Ito ang kaibahan sa atin at saka sa kanila, sa US. Ang sa US, ganun ang sit-up, may presidente, may vice, may senador, elected doon sa bawat states, may congressman sila sa bawat estado, may mga mayor din sila. Kapareho ng sit-up. Ang kaibahan lang doon, may gobernur sila, piliin ang lahat na maging leader sa isang estado. Yun lang kaibahan. At yun ang magpapatakbo, mga kaibigan, doon sa kanyang lugar na sakop niya. Yun lang ang kaibahan doon.
Okay? Hindi kagaya dito, mayor ka nga, dyan lang sa lugar mo, isa ka lang mayor, nakakonfine ka sa isang lugar. Yung congressman, doon sa kabilang partido, ikaw mayor hindi kasama niya, may iwan ka dyan. Maraming lugar sa atin na hindi kasama ni congressman. Wala si congressman, doon lang magbigay siya sa, hindi, may mga pundo siya, hindi bigyan niya yung kanyang mga mayores niya kasi hindi niya kasama. Hindi ba? Dito, pagdating sa federal, ang magkukontrol yung state governor. Papalaguin niya. Yung mga legislators dyan, doon punta sa nasyonal. Ang gawin lang nila, magawa lang talaga sila ng batas. Dito, ang mga congressman natin, wala nang ginawa na batas. Kung hindi, habol na lang sila ng kanilang political enemy, ng kanilang amo, na maging political enemy ng kanilang amo pagdating ng eleksyon. Yan ang nangyari. Wala nang mga nagawa, mga kababayan, to uplift talaga para mapaangat ang buhay ng isang Pilipino. Hanggang ngayon, pobre pa tayo. Yung pinamimigay noong nakaraan, mga kababayan. Napa-uplift ba ang buhay ng Pilipino? Wala Band-aid solution lang nga yun O ngayon, nga na naman ang Pilipino, wala nang, kasi wala nang ayudang binigay. Nasolusyonan ng isang, ilang buwan, ilang linggo. Di ba? Wala, balik na naman tayo. Hirap na naman. Yan ang problema sa atin. Di po ba? For your comments, mga kababayan, please write down below. And huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel, Broadcasters Viewpoint. At i-click ang notification bell para lagi po kayong updated.